Magandang gabi na po sa inyong lahat dahil po alas 6:40, 6:40 in the evening. Nandito pa po tayo sa clinic at itutuloy po natin yung ating live consultation. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nasa harap ko po ang isang pasyente. Pumunta po siya dito dahil po makati po ang kanyang paa, and at the same time meron isang party dyan na masakit. Yung sakit po ng daliri niyo sa paa, paano nangyari yun? Na-disgrasya sa motor. Paano na-disgrasya? Parang simplang lang ako. Okay, so naipit po, ganun po ba? Naipit sir. Naipit. Kailan po nangyari yan? Yung nakarang araw lang po. So, may lagnat po kayo? Wala? Wala po. Okay. May masakit po yung singit ninyo? Wala po. Walang masakit sa singit. At tinatanong po natin kasi minsan yung mikrobyo sa pinakadulo, yung sa daliri niya, maaring may infection na po yan kasi namamaga. Yung mikrobyo po, pwede umakyat po at makarating po sa kaniyang kulani or lusay sa Bisaya sa may singit. No? So, wala pa naman po, no? Kaya po, tinanong ko kung masakit po yung singit niya, no? Okay, kasi pag makarating na po yung mikrobyo sa singit, okay, maaaring dumating na po yung mikrobyo sa kulani or lusay. Sa English po ay lymph node. Now, yung tungkol sa kati niya, ito po, ilapit ko po itong cellphone dyan mismo sa kaniyang paa, ha? Okay. Okay, hindi ko naman isali yung mukha niya kasi sabi niya, hindi daw siya gwapo. Kaya, sa mukha ko na lang daw. Kasi po, gwapo po daw ako. Ayan. Sorry hindi pa pala ako nag-shave. Anyway, hindi po yan, hindi po yan face shaming, ha? Kasi joker po tayo, alam naman natin yung batas ngayon, may body shaming, bawal daw. Yung bullying, bawal daw. Depende po sa sitwasyon, no? Minsan kasi, okay, gino-joke po natin yung kaklase natin, katulad ngayon, gino-joke ko yung pasyente natin, tumawa naman. So, hindi siya nagiging ashamed, di ba? So, hindi po pwede ito mahuhulog na face shaming, di ba? Yung isang araw, di ba, nag-joke ako sa isang pasyente, di ba? Sabi ko, yung katawan mo, pero before that, sabi ko, yung civil status mo, kasi may asawa, sabi ko, di ba, double yung civil status mo, pero yung katawan mo, triple. Tumawa naman rin po siya. Baka mamaya sasabihin nyo, ito naman si Doc ko, nag-body shaming. Hindi pwede ganun. Kasi depende sa sitwasyon nga, di ba? Okay. At saka depende rin sa pagkatao ng isang tao na nagjo-joke. Kung talagang ang sadya ba nila ay ipapahiya ba niya yung tao na sinasabihan niya o hindi. Okay? So anyway, balik tayo sa kanyang katinang paa niya. Ito po, ilapit ko po yung cellphone natin para makikita po ninyo ang hitsura, okay, ng kanyang skin lesion or yung skin condition niya. Para pag meron kayong ganito, alam na po ninyo kung anong klaseng skin problem ito, anong pangalan ng kanyang sakit sa balat, at saka saan niya nakuha ito, at saka kung ano po yung gamot niya, ha? Kasi bihira lang po ito nangyayari. Okay, pero sa clinic po natin, mukhang dumadami na po itong condition na ito. Kasi po, dumadami na po yung mga bahay na pinapasukan nila yung aso or kaya pusa sa loob ng bahay. At i-explain ko po mamaya kung ano pong connection ng aso or pusa at saka yung skin condition niya. Ilalapit ko lang po itong cellphone. Sana makuha po ito, ha? So, ilalapit ko po, ha? So, ito po yung paa niya. Ayan. Tingnan natin, ha? Iakyat ko po yung paa niya. Tapos tingnan natin. Ayan. Okay, nakikita po ba ninyo yung parang meron Bulati. parang bulati, yes, ang hitsura, okay?
Okay, ito po ay lumalala, no? Sa umpisa parang isang lugar lang ito. Tapos ngayon parang kumakalat, no? Ang pagkalat kasi nito ay dumediretso lang. Pero syempre, bumabaluktot rin. Hindi yung kumakalat pa ganon, kundi kung saan patungo yung bulate, dun lalabas yung kaniyang skin lesion. Ayan. So anyway, ibabalik na po natin yung camera natin sa mukha natin dahil dito yung gwapo. Okay. So, ayusin po natin ito. Ayan. So, anyway, hindi ko na pinakita yung kuko niya, yung daliri niya na naipit daw sa motorsiklo. Pero pag meron po ganyan na infection, naipit, okay, paari na sugatan po sa mismong kuko niya, okay, so kailangan na po, bigyan na po siya ng antibiotic katulad ng, pwede na po cefalexin, 500 mg capsule, 1 capsule 4 times a day for 7 days. At para po sa kanyang sakit at pamamaga ng daliri, pwede po natin siya bigyan ng kahit mefenamic acid, 500 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 4 days. Pagdating naman po sa kaniyang yung kati, no, na sakit sa balat, okay, makikita po natin para siyang worm, no? Okay, yun po ang tinatawag natin ng CLM, cutaneous larva migrans, no? Galing po yan sa bulate. Hindi bulate ng tao, bulate ng pusa o kaya ng aso. Okay? Paano nangyari yan? Kasi po, tuwing dumudumi po yung aso at pusa sa bahay, kahit hindi sila dumudumi, pag nakaupo lang po sila sa sofa ninyo o kaya sa sahig at yung balat po ninyo ay kumontak sa sofa, sa upuan o kaya sa sahig, na nandun po mismo, okay, yung bulate galing sa pusa or kaya sa aso, yung bulate pwedeng dumikit at pasukan po yung balat ninyo, katulad sa pasyente po natin, no? Siyempre, yung bulate niyan, if I'm not mistaken, is ancylostoma ang pangalan po ng bulate. It's actually a hookworm, not of human beings, but hookworm ng bulate, no? Okay? Hookworm ng aso or ng pusa. Okay? Hindi katulad ng hookworm ng tao ay hindi po makaganyan, no? Ang hookworm ng tao po ay ng dugo galing sa pitukan ng tao. It will suck blood from the intestinal tract ng tao at pwede po kayo magkaroon ng anemia. Okay? Kasi po, ang hookworm ng tao, okay, pwede siya mag-extract ng blood sa bituka at as much as 1 ml per day. Kaya po magkakaroon kayo ng iron deficiency anemia dahil sa blood loss as a result of hookworm na nagsak ng blood from the intestinal tract of human beings. Pero pagdating sa hookworm galing sa aso o pusa, okay, ito po ay nakapenetrate ng balat at magkakos ng super kati. At ang yung condition na yan ay cutaneous larva migrans. Okay? Siyempre, kahit mag-upo lang po yung aso at pusa sa upuan ninyo, maaaring meron pong bulate na sa puwet ng aso at pusa at maaaring yung bulate na hindi niyo makita, dumikit sa upuan at maaaring mag-penetrate po sa balat ng tao. Okay? At alam ba po ninyo kung anong gamot nito? Ivermectin. Yung ivermectin, naalala po ninyo, yun po ang gamot ng COVID na virus. Okay? Yun rin po ang ivermectin na gamot para sa cutaneous larva migrans, no? Okay? Which should be taken 1 tablet once a day for 4 consecutive days. At habang hinintay natin na papatay ng ivermectin yung bulate, no? Okay? Mag-inom po siya ng gamot para sa kati. Katulad ng diphenhydramine, 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Maraming salamat po.